maging sa kabundukan o sa karagatan man, sa ilang man at parang panawagan ay bumukal. Kung nangyaring atas ay ang ating ipamansag, mga gawa at habilin mo sa lahat ng mga bansa, sapat ng marinig, ayawong iyong tinig, ang tugon ko, Panginoon, ayon sa iyong iniibig. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Lucas, manunulat ng mabuting balita. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, itong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanang Ama, maawa ka sa amin. Lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu ng Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Lucas para sa paglalahad at pagsulat ng isiniwalat mong hiwaga ng iyong pagmamahal sa mahihirap. Ipagkaloob mong ang mga dinakila mo sa pagtataglay ng iyong ngalan ay manatiling nagkakaisa ng damdamit isipan, at lahat ng mga bansa ay maging mapalad na makita ang iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling sa bagay na pansanlibutan. Siya ay nasa Tesalonica. Nagpunta na sa Galacia si Crescente. Si Tito naman nasa Dalmacia.
Si Lucas na lamang ang kasama ko. Hanapin mo si Marcos at isama mo dito, sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gagawin. Pinapunta ko sa Efeso si Tikiko. Pagparito mo, dalhin mo ang aking balabal na naiwan ko kina Carpo sa Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na yung yari sa Pergamino. Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandrong Panday Tanso. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mag-ingat ka sa kanya, sapagkat tutol na tutol siya sa ipinangangaral natin. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa bawat saknong ng salmo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Ulitin po natin. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, o Poon ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin, ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magsitayo po lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ang Diyos, hallelujah. Purihin ang Diyos, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Umayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasaka nila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito.
Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan, kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Atin pong ipinagdiriwang ngayon ang kapistahan ni San Lucas, ang mismong sumulat ng ating pong ebanghelyo. Isa sa mga manunulat ng 4 na ebanghelyo. At sa ating pong unang pagbasa, narinig natin ang pangalan ni San Lucas na sinasabi ni San Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo. Iniwan na siya ng mga kasama niya. Yung mga dati niyang kasama, dahil nga sa nabulag sa mga material na bagay, iniwan siya. At ang sabi ni San Pablo kay Timoteo, si Lucas na lamang ang kasama ko. Kumbaga, hindi iniwan si San Pablo kahit na siya ay nasa kulungan, kahit na siya po ay inuusig, kahit na siya ay nakakaranas ng matinding panghuhusga ng mga tao. Ito yung mga kailangan natin, no? Maraming Lucas sa buhay natin. Yung hindi mo iiwan ng isang tao, lalo tigit sa kanyang kagipitan, lalo tigit sa kanyang kahirapan. Yan ang tunay na alagad ng Diyos. Yan ang isang tunay na sumusunod kay Kristo, hindi nang iiwan. Alam naman natin yung pakiramdam ng iniiwanan. No? Kaya huwag nating gawin yung mang-iwan. Kaya mahalaga po sa mismong karanasan ni Lucas at sa mismong kanyang isinulat, napakahalaga po ng pakikinig at lalo tigit, no, nasa pakikinig kasi yung susi kung paano tayo susunod kay Kristo. Sabi sa Ebanghelyo, sinugo nila unang-una, nais ni Kristo na sila ay dala-dalawa. Sabi dito, no? Sinugo nila sila, doon sa pupuntahan ni Jesus, pinauna sila, dala-dalawa, may kasama. Kasi alam ni Jesus, hindi magiging madali yung misyon, lalo tigit kung mag-isa ka. Kung may kasama, kung panahon na mayroong kang nararanasan o pinanghihinaan, siya dapat yung magtataas sa'yo, mag-aangat sa'yo. Matanong ko nga, gusto nyo bang mag-isa? Mas gusto nyo bang mag-isa lang? O hindi nyo ba nakikita o mas nafe-feel na masarap may kasama? Lalo tigit sa mga gawain. Buti nga, may kasama ako ngayon, si brother. No? Ito po ay pangalawang buwan ko na dito sa Soledad. No? Pero ito yung instruction ni Jesus sa kanyang mga alagad. At yung isang katangian ng isang mabuting alagad, marunong kang sumunod. Kasi kung igigiit natin yung gusto natin at pagkaminsan, okay na lang mag-isa, ako na lang mag-isa, mas madali pa, mas mabilis ko pa matatapos. Pero hindi yun yung wisdom na gustong ituro ni Jesus sa kanyang mga alagad. Kasi kung 72, diba? Kung 72, mas maraming lugar sana yung mapupuntahan kung 72. Pero dala-dalawa. Kasi yung kahalagahan nga na hindi mo maramdaman na nag-iisa ka. Na kapag pagod ka na, mayroong pwedeng humalili.
Pag nawala ka, mag-isa ka lang, paano malalaman? Paano kikilos pag wala ka? Pag wala ka na. Naisip niyo ba minsan? Uy, tulala na naman minsan, ang problema na, pag binigyan ka ng kasama, inaayawan mo. Pag binigyan ka ng makakasama, sa mga mag-asawa, kaya nga kayo dalawa, para makaya ninyo ang buhay ng pamilya. Kaya lang, mas pinipili na hindi, maghiwalay tayo, kanya-kanya tayo. Ipinagsama nga kayo, di ba? So, tinuturo sa atin ni San Lucas yung kahalagahan ng pagsunod sa instructions. Malinaw yung inilatag ni Jesus. Ito ang kanyang habilin sa kanila. Sundin lang nila ito at magiging maayos ang misyon. Siyempre, sabi nga, pag nadidiscover na natin ang isa't isa, ang ugali ng isa't isa, tama naman yung proseso, magkakainisan kayo, mag-aaway kayo. Yun yung proseso ng pagkakakilanlan at ng mas malalim na samahan. Kapag lumalabas na yung tunay na ugali, yung tunay na tayo, tapos natatanggap natin, mas masarap nga na may kasama. Pero kung talagang nagkakainisan kayo, magpapagalingan kayo, tapos kayo mismo hindi makikinig sa isa't isa, ay kalbaryo yan. Kalbaryo na mayroong kasama. Kaya kung tutusin, di ba, kaya naman ni Jesus mag-isa ito. Hindi naman na kailangan ng iba pa. Pero mas pinili niyang may makasama. At itong mga kasamang ito na tinuruan niya, binigyan niya ng habilin, ay naging, malalaman niyo po, yung susunod na mga araw, kung sila ba ay nagtagumpay at kung ano ang kanilang naranasan. Pero sana ngayon, sa punto rin ito ng buhay natin, pagnilayan natin kung bakit mas gusto mong mag-isa. Pagnilayan natin ng mabuti. Mas maganda, mas masarap, maayos at matatapos natin ang misyon kung meron tayong katuwang. Amen? Tapat na kaibigan at kasama ni San Pablo, binigyan tayo ni San Lucas ng isang ebanghelyong mayaman sa mga salaysay. Manalangin tayo sa Ama sa pamamagitan ng mapagmahal na tagapagligtas na inihayag sa ebanghelyo ni San Lucas. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway gisingin sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nasa propisyo ng panggagamot at ang mga tumutulong sa kanila, naway gabayan ng Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway masiglang makilahok sa gawaing pangmisyon ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatanggap ng pagtataguyod at aliw mula sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makabahagi sa kagalakan ng mga anghel sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang mga kahilingan ng lahat ng mga nanonood sa online. Lahat ng misang pasasalamat
natatanging kahilingan at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay sa altar mo tanggapin sa iyong kamay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa mga kaloob na buhat sa iyo, pagbigyan mo kami kusang makapaghain upang ang mga alay na inihahandog namin ngayong kapistahan ni San Lucas ay magdulot sa amin ng kagalingan at kadakilaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana. Ikaw ang mukalang tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng tugon ng Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibahal dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Ibinagling walang sala.
Panalangin kay San Lucas na Ebanghelista. Mapagpalang San Lucas, tapat na tagasunod ni Kristo. Ikaw na ginamit ng Diyos upang isulat ang kanyang salita sa pamamagitan ng iyong ebanghelyo na ipahayag ang kabutihan at awa ng Panginoon. Ikaw na manggagamot ng katawan at kaluluwa, patron ng mga doktor at tagapagpagaling. Ipanalangin mo kami na kami rin ay maging kasangkapan ng kagalingan, habag at pag-ibig ng Diyos sa kapwa. Gabayan mo ang mga naglilingkod sa larangan ng medisina na sila'y maglingkod ng may malasakit at karunungan. San Lucas, mangaral ka rin sa aming puso upang mas maunawaan namin ang hiwaga ng buhay ni Kristo at masundan namin siya sa daan ng kabanalan. Ipanalangin mo kami na magkaroon ng malalim na pananampalataya at pagnanais na ipahayag ang ebanghelyo sa salita at gawa. San Lucas, Ebanghelista at manggagamot, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagalo mong ang tinanggap namin sa hapag mong banal ay magpabanal at magpalakas sa amin sa pagsampalataya sa mabuting balitang ipinangaral ni San Lucas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin.